Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong-lalo na ang ating mga kapwa OFW. Saan man bansa po kayo nagtatrabaho ay mag-ingat po tayo. Dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga lola at lolo, mga tita, mga mami, mga ate, kuya sa Pilipinas, mga tito, mag-ingat din po. Dahil tayo po kahit sa Pilipinas ay paiba-iba po ang ating weather. Di po ba? Sa araw na ito ay may bibigyan po tayo ng isang reaction. Kasamaan po natin sa mga reactors. Pero nais ko po muna bago po tayo magbigay ng komento sa kanya, no, ay nais ko po muna supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. Kanon din po guys si Ruel of Malalag. Supportan po natin guys. Dahil ito po ang mga Matubang family ay wala pong hinangad kundi ang makatulong po lamang sa ating kapwa Pilipino sa Pilipinas, ang makapaglingap sa mga taong nangangailangan. Di po ba? Huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Dahil malaking bagay po ang hindi natin pag-skip ng ads sa kanilang mga video upload guys. Marami po tayong natutulungan sa kanilang mga nililingap. Di po ba? At ganoon din po, makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do support my channel Ate Yoli's Vlog at pa-click na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So dito guys, wala tayong ibang re-reactionan ngayon kundi ang ating kasamahan sa Kalingap Reactors, no? Now, si Malu de los Santos. Sino po ba ito? Si Ate Malu de los Santos. Si Ate Malu po ay matagal na po natin kasamahan sa Kalingap. Isa po siyang solid supporter, no, ng Kalingap na kung saan minsan ay naging isang ninang din po. Isa po siya sa mga ninang ni Kalingap Rob, di ba? Alam po namin, kilala po natin to si Ate Malu de los Santos na napakasulit po ito kay Kuya Bal, no? Napakasulit ito ni Kuya Bal. Kay Kuya Bal si Ate Malu. Nakakagulat lang na sobrang lungkot tuno ng isang tao na nagulat tayo na bakit may issue na lumabas na si Ate Malu ay siya ang magpapabagsak sa Kalingap. Ito pong hindi maganda na ngayon dito, no? Hindi maganda po ito dahil sana tayong mga viewers ay tingnan po natin kung ano pong ginagawa. Tayo ba, kami ba, ng mga reactors ng Kalingap, wala po ba kaming karapatan na maggawa ng reaction kay Rochelle Morales at kay Ruel of Malalag? Hindi po ibig sabihin na kami po ay nag-reaction sa Rochelle or kay Rochelle o kay Ruel o Malalag. Hindi ibig po sabihin na tinalikuran po namin si Kuya Bal Santos Matubang. No, sana bago po tayo magbigay ng komento na ganyan na siya itong magpabagsak sa Kalingap. Ano ba si Ate Malu? Bakit ba paano niya pababagsakin ang Kalingap? No, na si Ate Malu de los Santos ay walang hinangad kundi ang makatulong sa Kalingap. Wala po siyang ginawa na masama para sa akin as Ate Yoli, no, na isang nanay din tayo dito dahil si Rochelle Morales ay subject ng Kalingap. At nakita natin kung hindi po to guys mga pang below the belt, ang pang balahura kay Rochelle, hindi po below the belt ang mga pagbasa kanya, hindi po kami mag-reaction kay Rochelle, no? Bilang po kami si Ate Malu, nag-reaction po kami dito kay Rochelle dahil po sobra po ang pambabalahura sa bata at siya ay underage, no, 17 years old lang. Dahil lamang po, alam po natin guys, no, nag-umpisa po yun doon sa paper dance na napakatagal na hanggang ngayon hindi makamove on ang mga basher. At sana naman ito kung talagang sulit Kalingap po tayong mga supporters, tayong mga viewers, kung talagang sulit supporters po tayo ng Kalingap.
kunting kibot lang ba ng mga reactors dahil lang sa content sa Rochelle ay siya nang magpabagsak sa Kalingap? Alam po natin dito po sa social media ay kanya-kanya po tayong ideya kung paano po magkaroon ng views ang ating mga channel, di ba? Kung tayo man ay nag-reactors or charity vlogger, kanya-kanya po tayong ideya kung paano tayo tangkilikin ng mga viewers natin. Kung paano po tayo magsalita, magdala ng ating reaction dito. No? Hindi po porket na Kalingap reactors ka, hindi ka na makapag-react sa iba. Pag hindi ba vlog ni Kuya Bal at ni Kalingap Rab, hindi namin pwedeng reaksyonan. Kung wala ka lamang linabag, ito ang masabit ko, no? Si Kalingap Rab, minsan sa kanyang vlog narinig ko, may nagtanong, ano yan Kalingap Rab, paano yan mga content na lamang, puro Rochelle ang content, Kalingap Rab. Mga bagong reactors, puro Rochelle ang kinokontent. Dapat paalisin yan sa Kalingap. Di ba narinig natin yan, mga comment yan sa kay Rab, kay Kalingap Rab sa live. Anong sagot ni Kalingap Rab? Huwag nyo na lang po silang pakialam, mahayaan na lang po, basta po nagbibigay sila kay Kuya Bal, nagbibigay po sila kay Papa dun sa landing pad, walang problema po. Di ba? Huwag naman po natin gawin dito para bang, halimbawa, meron tayong kaaway dito na isang charity vlogger, may kaaway tayo isang reactor. Dahil ba porket kaaway mo siya, yung kaibigan mong isa, kailan awayin niya rin yun? Hindi po yung tama. Dapat kung ano po yung nandito po tayo bilang isang reactor or charity vlogger or matawag natin na mga vlogger or YouTuber. Isa tayong YouTuber. Kung tayo ay mayroong hindi na gustuhan, no? Or tawag dyan, or may naging ka-agrumento dito sa YouTube. Yung masabi natin, kung tayo isang vlogger, na meron po tayong meron tayo dito na nakaaway, nakakapwa din natin vlogger. Huwag po natin idamay ang kaibigan niya. No? Huwag po natin idamay. Dahil una-una, kung ano po yung away mo dun sa isa, harapin niyo po na maayos. Di po ba? Hindi po natin pwede kailang idamay yung isa. Ang kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Juan. Hindi po yun. Dahil tayo po dito bilang isang charity vlogger or isang reactor ng Kalingap. Kanya-kanya po tayo, nagkanya-kanya na po tayong ideya, style kung paano tayo tangkilikin ng viewers natin. Naramdam nyo rin po yan, di po ba? Ramdam nyo po yan sa mga channel nyo. Kaya sana, kung nakita natin, ako no, bilang dito, wala po akong kinakampihan. Hindi po ko kumakampi sa Rochelle, kay Rochelle, or kay Rochelle, or sa kung saan natawag niyo Rochelle, wala po akong kinakampihan. Lahat po ay kabig niyakap po natin ang lahat ng subject ng Kalingap. Dahil Kalingap reactor po tayo. Kalingap reactors po kami. Niyayakap po namin ang lahat ng subject ng Kalingap. Wala po kaming pinipili. Hindi ba dahil ba kami ay nakapag-content, dahil lang ba doon nakapag-content si Ate Malo kay Rochelle, na ipinagtanggol niya si Rochelle sa basher ng mga below the belt na pagtanggol sa basher, below the belt ang mga comment. Ibig sabihin ba dahil si Ate Malo dahil nagtanggol kay Rochelle at kay Ruel ay siya magpabagsak sa Kalingap? Ano bang iniisip nyo? Iniisip ba talaga nyo na si Rochelle ay magpabagsak sa Kalingap? O lagay natin, guys, ito po, sana maintindihan ng lahat ng viewers.
Sabihin natin, kasi alam natin ang issue na punot dulo ng issue. Halimbawa natin, doon si Kuya Brooks, sabihin ko na, si Kuya Brooks, nakapag-live nang hindi tama ang words na ginamit. Si Daddy Donut, nakapag-live or nag-rebat nang hindi tama din ginamit na words. Pati ba si Rachel may kasalanan doon? Sa ginamit nilang mga words? May kanya-kanya po tayong pag-iisip. May pag-iisip po si Daddy Donut, may pag-iisip po si Kuya Brooks, may pag-iisip din po si Rachel. May pag-iisip din po ito si Ate Malu. Di po ba? Dahil si Ate Malu bilang isang nanay, naramdaman niya na hindi maganda ang ginawang pagbas kay Rachel. Dahil, bakit? Saan nabas si Rachel? Dahil dun sa paper dance, na kung saan ito ang pagkakamali din ng ibang mga charity vlogger na nakasama dun sa feeding program. Mali pa rin dun. Dun po naumpisan sa paper dance dahil bakit? Mga charity vlogger din, mag-isip din po tayo. Hindi po porkit nakita natin si Rachel at si Ruel yan, alam natin viral yan. Kung saan ay pag-angkas lang talaga ni Rachel doon ang kinunan ng video at yun ang i-thumbnail. Diba? Mag-isip din po tayo kung ito bang gawin kong thumbnail, mabas kaya to si Rachel at si Ruel? Dahil unang-una alam natin po, kunting galaw lang ni Rachel at ni Ruel, marami po silang basher. Dito, kung paano si Ate Malu ay pinagtanggol nila dahil hindi niya nagustuhan ang mga pinitawan ng mga vloggers, ng mga basher dito kay Rachel. Even me, nagtanggol dun kay Rachel. Pinagtanggol ko rin si Rachel dun. Dahil hindi tama. Dahil para sa akin, naintindihan ko si Ate Malu, para sa akin, it's a game lang po yun. It's a game. Na hindi dapat gawing big deal ng mga basher. Diba? Yun na nga, kahit anong gawin na content dito sa YouTube, may maibas po talaga sa atin ang mga viewers. So, dito naman ang masabi ko, ay hindi lang maganda dito dahil nagtanggol lang si Ate Malu dito sa kay Rachel, tawagin nyo ng siya, pagbintangan nyo na siya ang magpabagsak sa Kalingap. Marami na po, ilang taon na ba tayo dito sa Kalingap? Marami na pong nagtangka na gustong pabagsakin si Kuya Bal at si Kalingap Rab. Nababagsak ba nila? Hindi. What more, ito si Rachel, si Daddy Donut, sila ba ang magpabagsak? Si Kuya Brooks, sila ba magpabagsak kay Kuya Bal? Si Kuya Brooks, dugot laman niya si Kuya Bal at Kalingap Rab. Diba? Kaya sana tayo naman guys, na kung talagang solid Kalingap po tayo, mag-isip din po muna tayo kung ano po ating igagawin sa comment. Huwag po tayo basta nalang bintang din ng bintang, no? At tayo din na mga nandito sa loob ng Kalingap, mag-ingat na rin po tayo sa mga bibitawan nating salita. Dahil yun nga, ilang beses ba sinasabi ni Kalingap Rab? One Kalingap, one family, let's unite. Let's stand up and unite bilang isang pamilya. Pero bakit? May mga ganitong nangyayari. May mga ganitong lumalabas. Dito ang masabi ko, dahil yun nga no, dito nga, ang masabi ko dito guys na, ayan sabi ko nga na dito, makita natin kung pinagtanggol lang ng sino mga reactors, ito si Rachel dahil doon sa pambas. Normal po yun na ipagtanggol nila dahil may mga anak po silang babae. Ito alam ko si Rachel nagtatanggap ng mga constructive criticism sa kanya. Ipalagay natin doon, okay, next time Rachel, wag mong gawin yun. Dahil unang-una, alam mong nasa social media, maraming nakabantay sa'yo. At pangalawa, hindi ka sa Ivana Alawi para gumanon, no? Yun na lang pakatandaan mo, Rachel. So, sana ay isipin mo yun, Rachel, na isa kang charity vlogger na dapat ang makikita din sa iyo ng mga tao ay ang tamang
action bilang isang charity vlogger. So, alam po natin guys, that si Richelle ay bata. Minsan nagkakamali din. Tayong matatanda, nagkakamali din. Kaya sana, wag naman, kasalanan ba yun? Katwiran pa doon pala, no? Kay Ate Malu. Kay Ate Malu, dahil nandun pumasok lahat daw ng basher sa kanya nang nag-live siya, no? Sa reaction niya. Hindi daw sinita ni Ate Malu ang mga basher. Sa tingin mo ba kung ikaw ay kasagsagan, nakita natin dun lahat guys, ang live na yun ni Ate Malu, nakita natin na ini-explain niya tungkol dun sa GC, tungkol dun sa mga gustong sumira sa kalingap. Dahil yun nga ang sabi ni Ate Malu, pagkagising niya, nagulat na lamang siya na may ibang GC na siya, nasa bagong GC na iba-ibang lingwahe, at doon niya nalaman, no, na mayroon doon mga usapan, nakita niya na gustong pabagsakin ang kalingap. At of course, hindi lang kalingap, hindi lang si Kalingap Rab, hindi lamang si Kuya Bal, kundi pati ito si Richelle at si Ruel gustong sirain. So doon sa topic na yun ni Ate Malu, nakita po natin na si Ate Malu ay talagang focus siya sa kanyang topic, sa kanyang pagkwento, no, sa kanyang nakikita. Makita niya pa ba yan, yung mga nasa comment yan? Kayo po ba pag ganun, nakita natin gaano kadami doon ang nanood sa live na yun ni Ate Malu? Makita niya ba yun kung nagbilis-bilis na ang mga comment doon? Diba hindi? At tapos sabihin na pinabayaan ni Ate Malu ang mga basher, hindi man lang hindi niya sinita yung basher. Sana nakita nyo pala, ako masabi ko lang guys, sana nakita nyo pala dun sa live ni Ate Malu, kung hindi man nakita ni Ate Malu, yung mga nambas dun, kay Kuya Bal at kay Kalingap Rab, nakita nyo pala kung talagang totoong Kalingap supporter kayo. Di sana binanatan nyo kayong nakipag-away dun sa kanila. Hindi si Ate Malu ang sisihin, at hindi si Ate Malu ang pagsabihan na siya ang gusto niyang pabagsakin, siya ang magpabagsak sa Kalingap. Dahil grabe po, sobrang sakit po yun na sa puso po na isang tao ay ang makatulong po lamang sa Kalingap, makatulong kay Kuya Bal. Alam po natin si Ate Malu kung paano po tumulong kay Kuya Bal sa Kalingap. Kita naman natin, narinig natin sa sinabi ni Kuya Bal sa kanyang live kanina. Huwag niyong biruin ng ganun si Malu de los Santos. Dahil talaga grabe ang tulong ni Malu de los Santos sa atin. Totoo, sinabi yan ni Kuya Bal kanina, di ba? Tama yung sinabi ni Kuya Bal na kung hindi dahil dito kay Ate Malu na suporta niya doon sa landing pad sa Sorsogon, isasara na rin ni Kuya Bal ang landing pad. Dahil lahat wala na. Mas ginusto na nandito lamang sa dait. Di ba? Dahil siyempre, naintindihan po natin, kahit pa man siguro si Kuya Bal, si Kalingap Rab, naintindihan nila kung bakit ang mga charity vlogger gusto dito sa diet dahil nandito sila magka-views. Diba? Kaya sana tayo naman, kasi kagaya niyan, sabihin, reactors ang magpapabagsak, reactors ang magsisira sa Kalingap. Tayo ba mga viewers na nagko-comment, hindi ba ganun? Diba? Hindi ba tayo ganun din? Hindi ba kayo ang nagpapagulo din? Kaya sana, kung ako talaga, ako guys, kung nandun lang ako din sa live, ako kasi wala din akong kinatatakutan ng mga viewers. No? Pag nakita kong binasi Kuya Bal or si Kalingap Rab kung saang live na nandun ako, sinasagot ko, kung ikaw sana nandun ka sa live, ni Ate Malu, nakita mo na ng daming basher doon, dahil yun nga, sinabi na pinutakti ng basher ang live ni Ate Malu doon, inano si Kalingap Rab, binas doon at si ang Kuya Bal. Di sana nakita nyo pala, di sana kayo mismo na doon, nagsita doon sa live na yun ni Ate Malu, dahil kung hindi nyo man nakita yun, hindi yung pagsabihan si Ate Malu na basta mo na lang pinabayaan. Hindi yung pagsabihan kagad magsabi na si Ate Malu ang magpabagsak sa Kalingap. Alam nyo guys, hindi po gano'n ang pagkatao ni Ate Malu. Si Ate Malu nag-usap po kami niyan.
nag-usap po kami, nagkwento nga siya sa akin na ang kanyang algorithm, ang kanyang YouTube, lahat ay nangitim dahil walang views. Diba? So, yun ang sinabi niya, anong ginawa? Sabi ko, ako nagkwento din, syempre nagkwento ako guys, wala ko pong ibang nagkwento din ako, sabi ko, nagre-reaction ako sa Rochelle, nagre-reaction kay Rochelle, pero in a good way ang pag-reaction natin. Dahil unang-una, subject po yan ng kalingap. No? Hindi natin, bakit good way? Bakit ganito ang pag-reaction ko sa kalingap? Kay Rochelle. Unang-una si Rochelle, subject ng kalingap. No? Kaya, nireaksyonan natin ang mga ginawa niyang maganda. Yun ang reaction ko kay Rochelle at kay Ruel. Dahil hindi po tayo matawag na kalingap. Naging kalingap reactors pa ba tayo kung ang ating babanatan ay pagkatao na ng isang tao? Diba? Hindi po yun ganun. Kaya sana, ito po sa mga nagsasabi dyan, na magpabagsak sa kalingap, mag-isip naman po kayo at tingnan niyo po muna kung ano ba talaga ang kanyang ginagawa. Hindi lang po sa nakita niyo, dalawang live niya, ay pagsabihan niyo talaga kaagad siya na siya ang magpabagsak ng kalingap. Napakasakit po yun para kay Ate Malu. Mugto ang mata na nagkwento sa akin, nagmugto ang mata niya na hindi nakatulog. Kaya sabi ko, okay, Ate Malu, after mo mag-live, matulog ka, magpahinga ka. Hindi niya po yun ginusto, guys. Dapat sana, alam po natin, ito naman alam po natin, hindi po natin kalimutan. May mga nagpapanggap na Rochelle. May nagpapanggap din na mga Edrica na hindi natin alam, sila ang nagpapagulo sa kalingap. Pinapaaway ang kalingap, charity vlogger, at ang kalingap, reactors. Kaya yun po dapat ang pag-ingatan natin. Kasi unang-una, pag tayo dito ay nagpadala dito sa mga dalawang grupo na gustong pabagsakin, grupo na magpanggap bilang Rochelle, grupo na nagpapanggap na Edrica, kung tayo ay magpadala po sa kanila, sino ang tatamaan? Si Kuya Bal, si Kalingap Rob. Di po ba? Kagaya niyan, si Daddy Donut, nagsalita. Ito po, totoo lang po wag po tayong magalit. Ito po ay totoo po. Nakita po din natin. Ito lang pinagkamali ni Daddy Donut dito. Na sa kanyang live na sinabi niya, kaya wag nyo na akong reaksyonan. Once niya reaksyonan nyo ko, mag-ano na tayo sa legal action. Daddy Donut, kung ayaw nyo pong mareaksyonan, wag po kayo mag-social media. Yun po ang mali. Nasa right po kayo, Daddy Donut, na ipagtanggol nyo po ang sarili nyong pamangkin. Pagtanggol nyo po si Rochelle, tama po. Pero yung words po na sinabi nyo na wag nyo na akong reaksyonan dahil once may mag-reaksyon sa akin, mag-ano na ako ng legal action. Pananakot po yun, no? Kung hindi man yun ang ibig mong sabihin, sana i-change mo na yun dahil hindi po yun tama. Hindi po yun maganda dahil parang tinakot mo na po ang mga reactors. Diba? Dahil ito po, paintindi ko lang din po sa lahat ng mga Rochelle, mga solid pads ni Rochelle at ni Ruel. Kaming mga reactors ng Kalingap, pagdating po na nakita natin na parang pagdating po dito na inaagrabyado si Kuya Bal at Kalingap Rob, asahan niyo po ipagtanggol po namin talaga si Kuya Bal at si Kalingap Rob. No? Ito po yung maintindihan po sana natin. Dahil unang-una, kung wala po ang Kalingap, wala pong Ruel of Malalag. Kung wala po ang Kalingap, wala pong Rochelle Morales. Di po ba? Yun po, wag po natin kalimutan yan. Iyan po ang wag natin pakakalimutan. Dahil kung wala po itong Team Kalingap, wala pong Kalingap Angels. Diba? Kahit sino pa ang may mga tawag nito, sino pa ang may mga inaidolo ng mga Kalingap Angels. Pakatandaan po natin, kung wala po ang Team Kalingap, wala si Kuya Bal, wala si Kalingap Rob, wala po ang mga inoidolo nyong Kalingap Angels. Di po ba?
Sana matayo itong sinasabi na one kalingap, one family. Let's unite, let's stand and unite. No? Huwag po tayo, sana matapos na, sana mawala na ito ang kulay-kulay ng heart. Dahil sa totoo po, sa kulay-kulay ng heart, nagkaroon po ng division. Division po ang nangyayari sa kulay ng heart. Huwag niyo po masamain ang sinabi ko. Ito sana ay maintindihan po natin. Dahil ang kalinga po ang tanging lamang alam, ang tangi pong gusto nila ang makatulong. Hindi po para guluhin ang tao. Hindi po para guluhin ang kanilang subject. Intindihin natin ang bawat galaw. Intindihin natin ang bawat salita. Hindi po tayo lang dahil nakita natin nandun yung ayaw natin kasi sa kanila, ayaw natin kay ganun. Tapos nandun sa isa na nag-live. Kagad pagbintangan natin siya na siya ang magpabagsak ng kalingap. Diba? Hindi po yun maganda. Dapat maintindihan po natin na hindi natin alam kung sino dito, hindi natin nakikita ang mukha na gustong magpagulo sa kalingap. Kaya wag po tayong mag-pinpoint kaagad ng tao na siyang sabihan natin na magpabagsak sa kalingap. Di po ba? Sana maging lesson learned po sa atin to. Dahil yun nga sinabi na kanina ni Kuya Bal, ano man ang sabihin nyo na si Malu de los Santos magpabagsak sa kalingap, hindi ako naniniwala. Mag-ingat na lang po tayo. No? Bantayan po natin ang totoong mga taong na sa inaakala nyo. Yun lang guys. Kaya para wala, kasi napakasakit na yung taong walang hinangad kundi makatulong sa kalingap. Tapos, yun ang pagbintangan na magpabagsak sa kalingap. Pakaisipin po natin, pakatanda natin. May edad na rin si Ate Malu. May karamdaman din iniinda. Paano sa sobrang sama ng loob at sobrang dinamdam niya ang mga pagkasabi niyo na siya ang magpabagsak sa kalingap? Paano kung na-stroke o na-high blood siya? Hindi kaya konsensya natin? Kaya sana matawan tayong lahat, no? Matawan tayong lahat dito dahil tayo dito lahat, sariling channel natin ito. Yun nga, nalala ko ang sinabi nga ni Kuya July, channel mo yan, walang pwedeng magturo sa'yo o mag-utos sa'yo kung anong gawin mo sa channel mo. Diba? As long na wala po tayong tinatapakan na tao. So, thank you so much guys and God bless everyone. See you on my next upload. Sana ay magkaunawaan po tayong lahat na po dito, no? Bilang isang kalinga. Bye!